Ang proseso ng impeachment ay isang highly regulated constitutional procedure. Kung ang House of Representatives ay magpapadala ng mga artikulo ng impeachment sa Senado nang hindi sumusunod sa ipinag-uutos ng konstitusyon ng mga kinakailangan sa pagboto, narito kung paano malamang na maganap ang sitwasyon batay sa 1987 Constitution at legal na precedent. Una, the constitutional threshold. Ayon sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, ang kapulungan ay dapat umabot sa isang tiyak na limitasyon upang isimulan ang kaso. Ang 1/3 rule, hindi bababa sa 1/4 ng lahat ng House of Representatives ang dapat bumoto upang pagtibayin ang impeachment. Pagpapatunay, kung ang isang resolusyon ay nilagdaan ng hindi bababa sa 1/4 ng mga miyembro mula sa simula, ito ay agad na bumubuo ng mga artikulo ng impeachment at ipinadala sa Senado. Pangalawa, the Senate's reception. Kung ang mga artikulo ay naipasa sa Senado sa kabila ng pag-aangkin na ang mga boto ay hindi wasto, halimbawa, mga mapanlinlang na lagda, kawalan ng tunay na 1/4 mayorya, o mga paglabag sa pamamaraan. Ang Senado bilang korte, kapag natanggap na ng Senado ang mga artikulo, nagpupulong ito bilang impeachment court. Ang mga senador ay nanumpa ng walang kinikilingan na hustisya. Motion to quash. Ang legal team ng Vice Presidente ay malamang na agad na mag-hire ng motion to quash o isang motion para i-dismiss. Magtatalo sila na walang jurisdiksyon ang Senado dahil labag sa konstitusyon ang initiation sa Kamara. Pangatlo, the role of the Supreme Court. Habang ang Senado ang may sole power to rewrite and decide ng impeachment cases, ang Supreme Court ay may kapangyarihan ng judicial review para matukoy kung nagkaroon ng grave abuse of discretion. Question of validity, kung nalampasan ng Kamara ang mandatoryong 1/4 na boto, maaaring makialam ang Korte Suprema. Noong nakaraan, tulad ng sa Francisco versus House of Representatives, ang Korte ay nagpasya kung ang mga pamamaraan ng impeachment ay sumusunod sa konstitusyon. Potential na injunction. Maaaring maglabas ang Korte ng temporary restraining order upang ihinto ang paglilitis sa Senado kung matuklasan nito na ang Kamara ay nabigo upang matugunan ang mga pangunahing kinakailangan sa konstitusyon para sa transmittal. Pang-apat. Ano ang mangyayari kung magpapatuloy ang pagsubok? Kung magpasya ang Senado na magpatuloy anuman ang kontrobersya. Presiding Officer. Dahil kinasasangkutan nito ang pangalawang Pangulo, ang Pangulo ng Senado ang mamumuno sa paglilitis, hindi tulad ng isang presidential impeachment, kung saan ang punong mahistrado ang namumuno. Requirement sa conviction. Upang maalis ang Vice Presidente, ang Senado ay mangangailangan ng 2/4 na boto ng lahat ng miyembro nito. Pagsusuri sa katibayan, sa panahon ng paglilitis, ang bisa ng proseso ng Kamara ay malamang na maging isang sentral na punto ng depensa, na posibleng mag-udyok sa mga senador na bumoto para sa pagpapawalang sala kung naniniwala silang ang proseso ay bunga ng isang makamandad na puno. Sa madaling sabi, kung talagang nawawala ang invalid votes, ang proseso ay malamang na hamunin sa Korte Suprema dahil sa pagiging labag sa konstitusyon bago pa man matapos ang paglilitis sa Senado.